Bakit ang Disyembre 25 ay tunay na espesyal na araw para sa Roma? Ano ang kahulugan ng 1,260 days na propesya na mula sa Daniel Kabanata 12? Ano ang nakatagong teolohiya sa likod ni Santa Claus? Ito ang propesya ng Christmas na maaring hindi mo nais malaman. Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa Bible Bites Channel. Maaari po bang pakisubscribe kung bago pa lang kayo sa channel na ito? Paki-like at paki-share sa lahat ang video ito. Bakit ang December 25 ay napaka-espesyal na araw para sa kapapahan sa Roma? Basahin natin ang sagot mula sa Daniel 12:11 at mula sa panahon na ang palaging handog na susunugin ay aalisin at matatayo ang kasuklam-suklam na maninira at magkakaroon ng 1,290 araw. Ang isang araw sa propesiya ay katumbas ng literal na isang taon ayon sa Ezekiel 4:6. Ang propesiya ng 1,290 days ay isang maliit na bahagi lamang sa loob ng mas malaking propesiya ng 2,300 years na matatagpuan sa Daniel 8:14 hanggang sa 2,300 na hapon at umaga kung magkagayoy malilinis ang santuaryo. Sundan po ninyo ako. Ang 2,300 years ay nagsimula noong 457 BC. Pagkatapos noong 27 AD ay nabinyagan si Jesus. At noong 31 AD ay ang pagpapako kay Jesus. At 34 AD ang siyang pagbato kay Stephen, kung saan ang ebanghelyo noon ay ipinangangaral sa mga hintil. Ngayon, ano naman ang kahalagahan tungkol sa petsa ng 508 AD? May kinalaman ito sa supremacy ng kapapahan. Noong si Haring Clovis na isang paganong hari at kinasusuklaman nito ang mga Kristiyano at ang Kristyanismo. Ngunit siya ay may debutong Katolikong asawa na si Clotilde at dahil dito naging Katoliko si Clovis. Matapos magtagumpay sa digmaan laban sa Alemanya na kanyang ipinangako na siya ay magiging Katoliko kung siya ay magtatagumpay sa digmaan. Winasak niya at pinasuko ang dalawa sa 3 kaharian ng Aryan. Sino ba ang 3 kaharian ng Aryan? Sila ang Heruli, Vandals at ang Ostrogoth. Sila itong mga pangunahing hadlang sa ganap na paghahari ng kapapahan at sila'y winasak noong taong 507 at ganap na nadurog noong 508 AD. Ayon sa propesiya, ang kapapahan at ang Roma ay nagalak at siya ay pinarangalan ng Papa noong 508 AD at ito ay naging espesyal na araw para sa kanila. Dahil dito ay nakipag-alyansa sa kapapahan ang iba pang mga tribong katulad ng mga Visigoth na sa kalaunay tinalikuran na rin ang Arianismo at sumapi pabor sa Katolisismo. At sila'y nagsaya. Bakit? Dahil nabinyagan si Haring Clovis noong December 25, 496 AD. At sa taong 508 AD. At ang pitsang ito ay nagtatak kung kailan ang simbahang Katoliko ay nagsimulang maghigpit na ipatutupad ang kanilang mga dogma sa pamamagitan ng lakas at armas. Ayon sa Daniel 8:12, ang kanyang hukbo
ay ibinigay sa kanya ang kapapahan laban sa araw-araw na paghahandog na kumakatawan sa sakripisyo ni Jesus na ginagawa niya sa makalangit na sangtuaryo dahil sa pagsusuway at ang naging resulta ng pagkakaisa ng Estado at ng simbahan at niyurakan nito ang katotohanan na napaunlad ito at naging matagumpay. At ang propesiyang ito na nagmula sa Biblia ay inihayag na ang hukbong ito ay ang hukbo ni King Clovis sa pamamagitan ng pwersa ng mga armas. Ang kapapahan ay maari na ngayong ipatupad ang kanilang dogma at decretals at kung sino man ang hindi sumusunod ay papatayin. Sa ginawang ito ng Roma na karaniwan ay naging normal. May kasabihan nga na ang kasaysayan ay nauulit muli. Ang ordinansa ng Lord's Supper sa banal na kasulatan ay napalitan ng idolatriyang sakripisyo ng misa. Ginagawa ng mga papistang pari ang kanilang walang katuturang pag-aalala na i-convert ang simpleng tinapay at alak sa aktwal na katawan at dugo ni Kristo. Sa blasphemous presumption ay lantaran nilang inaangkin ang kapangyarihan ng pagiging manlalalang ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ang lahat ng mga Kristiyano ay kinakailangan ang pasakit at kamatayan na upang ipahayag ang kanilang pananampalataya sa kakilakilabot na pang-iinsulto na ito sa langit na ang mga tumatanggi ay sinusunog sa apoy. Dahil ito ay isang krimen na kapag hindi nila pinaniniwalaan ang misa ay pinupugutan ng ulo, binibitay, sinusunog o inililibing ng buhay. Inihahayag ng mga propesiya na nagbula sa Biblia ng Estados Unidos ng Amerika bilang apostate Protestantism ay magiging kaalyado ng kapapahan na upang ipatubad ang isang pagsamba sa mundo na gaya ni King Clovis ay gumagamit ng dahas at takot at inaalis ang mga sumusuway sa pamamagitan ng pasakit at kamatayan. At magsasalita ang hayop na bumangon mula sa lupa na gaya ng isang dragon na upang ipatupad ang tatak ng halimaw. Sa mundong ito ay marami pa rin ang nagsasabi na si Jesus ay ipinanganak noong December 25. Ito ba ay ayon sa salita ng Diyos? Ang sagot ay hindi. Bakit hindi inihayag ng Diyos ang petsa ng kapanganakan ni Kristo? Sa kanyang karunungan, itinago ng Diyos ang lugar kung saan inilibing si Moses. Na ito ay inilibing ng Diyos at binuhay siyang muli at dinala sa langit. Inilihim ng Diyos ang mga ito na upang maiwasan ang idolatriya at para sa parihong layunin ay kanyang itinago ang tiyak na araw ng kapanganakan ni Kristo na upang hindi bigyan ng karangalan ang petsa o araw na dapat lamang ibigay kay Kristo bilang manunubos ng mundo. Ang persahang pagsamba na ito ay nangyari sa nakaraan at ito ay muling mauulit sa hinarap kapag ang tatak ng hayop ay ipatutupad na ayon sa mga propesiya ng Apokalipsis 13. Ito pa ang idolatriya ng tungkol sa Christmas na nagmula sa mga pagano. Isaias 14:13-14. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan at ako ay magiging katulad ng pinakamataas. Si Santa Claus ay isang nilikhang huwad na Diyos na ito ay nilikha ng dyablo katulad ni Zeus na sa Greek mythology at ni Odin ng Norse mythology na naghahari sa dulong hilaga. Sa parehong paraan, ang pinanggalingan ni Santa ay mula sa malayong hilaga at naghahari sa kalawakan. Mapapansin mo rin, sa paganong Diyos ay iginuhit na may karwahe katulad ng sinasakyan ng Diyos ng mga Hindo na si Soria na ang kanyang karwahe
ay hinihila papunta sa langit sa pamamagitan ng kabayo. Ngayon, narito ang Hittite Silver Lyton. Katulad ng sa Scandinavia, ang karuwahe ay inihila ng mga render. At ang lahat ng ito'y pinagsama-sama sa isang nakakagiliw na sistema at ang pangalan ay tinatawag na Santa, na kung gawin mong simpleng paghalo-halo ng letra ay Satan. At sino ang nagdisenyo at ginawa itong nakakagiliw sa mga bata? Walang iba kundi si Walt Disney, na sinasabing isang 33 degrees na Freemason, at dito ay direkta o di man tuwirang ang mga bata ay sumasamba kay Satanas sa pamamagitan ni Santa. Ayon kay Barbara G. Walker, The Women's Encyclopedia of Myth and Secrets, page 725 to 726, ika-4 na siglo, pinapakita ng kasaysayan ng ebidensya na si St. Nicholas ay hindi kailanman umiiral bilang tao. Sa halip, siya ay isang Kristiyanong bersyon ng iba't ibang mga paganong Diyos ng karagatan, na sa mga Griyegong Diyos ay si Poseidon, sa Roman, siya ay si Neptune, ang Tyrone na Diyos na may hawak na Nikar o Nika. Sa mga unang siglo, ang simbahang Kristiyano ay maraming paganong Diyos at mga diyosa na mga tao na ginawang santo ng mga Kristiyano. Noong nilikha ng simbahan ang katauhan ni St. Nicholas, kinuha nila ang kanyang apelyido na Nika. Kung kaya, ang iba't ibang mga templo ni Poseidon ay naging mga dambana ni St. Nicholas o Nico, at ang mga tagasunod nito ay tinatawag na mga Nicolaitans. Sinabi ni Jesus sa Apokalipsis 2:6, "Pinapupuutan mo rin tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaitan." Kinamumuhian ng Diyos ang teolohiya ni Santa Claus. Bakit? Dahil ito'y hinuwad ang mga katangian ng Diyos. Ang una, sinasabi na siya ay omnipresent. Maari niyang dalawin ang milyon-milyong tahanan sa isang gabi lamang. Ngunit sinasabi ng Biblia na ang Diyos lamang ang nasa lahat ng dako, ayon sa Gawa 17:24. Pangalawa, hinahatulan niya kung sinong mga bata ang nagpapakita ng mabuting pag-uugali at kanya silang gagantimpalaan. Tanging si Jesus lamang ang ating tagapamamagitan at hukom. Si Santa ay walang hanggan, samantala ang Diyos lamang ang nag-iisang walang hanggan at may immortalidad, ayon sa unang Timoteo 6:16. Santa Claus is coming to town. Ngayon ay mas excited pa ang mga bata sa kanyang pagbabalik kaysa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Si Jesus ay isinilang sa sabsaban ng may mga hayop upang maging isang halimbawa ng pagmamahal at pagpapakumbaba. Totoo, ang pagsamba ay dapat na naudyukan lamang ng pag-ibig at lubos na pagsuko kay Hesukristo. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, pagnilayan natin ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa para iligtas tayo. Sumuko ka kay Jesus, kaibigan. Jesus is the reason of all seasons. Hanggang sa muli, mahal kong mga kaibigan, at ika'y maghanda dahil Jesus is coming to town very, very soon.